channel. So another travel vlog na naman tayo for today's video. Isang part na naman ng Metro Manila ang ating explore at itong city na ito ay part ng Kamanava. Kung ang sagot ninyo ay Malabon City, may tama kayo kasi for today's video, ang ating explore ay Malabon City. So samahan ninyo ako at explore natin ang Malabon City. Isa sa mga main attraction ng zoo si Marimar. Hi Marimar! Hi po! Nag-reunion po kami guys. O diba? Magkamukha kami. Magkaulma na mukha. Charot! Ano pong lahi po ni Marimar naman? So siya po ay isang orangutan. Ilang taon na po si Marimar? Wow! 24 years old na si Marimar guys. So, pero looking stunning pa rin siya. Grabe guys, napagod ako sa mamasyal sa Malabon Zoo at Wat Chong Temple. Lunchtime na guys, nagugutom na ako. Nandito ako sa Venice Lunch at susubukan natin yung kanilang pizza Malabon. Bago yan guys, grabe napakainit no. Bago yan guys, kwento ko lang yung naging experience ko sa Malabon Zoo saka sa temple. Ganito yan guys, so sumakay ako ng LRT from Monumento Station. So, from Monumento Station, yung first stop ay Malabon Zoo. Sa Malabon Zoo, guys, mga 1 kilometer lang siya from the station. So, naghanap ako ng jeep, guys. Grabe, guys, hindi ko alam kung saan sasakay ng jeep. So, ang ginawa ko, guys, naglakad ako ng bonggang-bongga. So, nandun ako sa Malabon Zoo. Nakita ko guys na 50 off sila from July 16 to August 17 for their anniversary celebration. So, kung dati 300 siya, ngayon 150 na lang yung entrance fee. So, ayun pagpasok ko. Guys, yung condition ng Malabon Zoo, masasabi ko na very old yung aesthetic niya guys. I don't want to say na poorly maintained yung zoo, pero parang ganun yung condition niya kasi eh. Tapos yung signages niya guys, tarpaulin lang yung signages niya. Pero, despite of that, napansin ko na yung mga animals ay healthy kasi based sa mga napanood ko ding TikTok videos, no, yung mga animals doon ay well taken care. Ibig sabihin, inaalagaan ng mabuti. Kung akong tatanungin ninyo kung worth it ba na bumisita sa Malabon Zoo, para sa akin, yung pinunta ko doon guys, it's not because it's worth it, but it's because I want to help sa cause o sa purpose ng may-ari kung bakit siya nagpatayo ng zoo. So, it's a way of donating na din sa zoo. But kung tatanungin ninyo, well of course, maraming mas magandang zoo sa Philippines. May nakita kasi akong video sa isang TikTok account, sa isang content creator, si Just Got Fed, if I'm not mistaken, kung siya yun, na kung siya daw tatanungin, kung pwede, dalhin na lang sana sa mga sanctuary o sa zoo na mas may kakayahan pa na mag-alaga ng animals. But well again, nothing against sa owner. It's just that the zoo needs a ano ba tawag dito? Renovation. Parang ganon, kailangan niyang i-renovate yung zoo para mas gumanda pa yung zoo. So, after ko pumunta ng zoo, punta naman ako sa temple. So, eto na, lakad ako kasi ayoko mag-tricycle or ayoko mag-book ng move it or angkas. So, lakad. Kasi malapit lang naman siya
sa zoo. Mga 1 kilometer, kaya ko naman yon. Naglalakad ako, tapos malapit na ako dun sa temple. Aba, yung tinuturo pa na ni Google Maps, subdivision. Nakakaloka, di ba? Hindi ko alam na subdivision. So, syempre yung guard, tinanong ako, sir, saan po pumunta sa temple po? Pwede po dumaan na po. Sabi niya yung guard, hindi pwede. Kailangan ko umikot dun sa kabilang side. Ay, grabe yung kabilang side. Doon na sa University of the East sa Caloocan. Ang layo nun, guys. Ayoko maglakad. Parang ang nangyari doon, paikot-ikot ako. Ikot-ikot lang. O, diba? Kinanta ko siya, guys. So, wala akong choice. Nag-book ako ng Move It. So, nag-book ako ng Move It. Ayun na, umandar. Nakarating naman ako sa temple. So, yung temple pala na pinuntahan ko, guys, it's not only temple, but it's also a cemetery sa mga namatay na mga Buddhist. And nung pumunta ako sa temple, guys, may ginagawa sila na parang bagong temple. So, hinihintay ko lang yung in-order ko na pizza Malabon, tapos titikman natin, guys. Ito yung kanilang pizza Malabon. Thin crust yung pizza, tapos yung toppings niya ay aligi sauce, squid, tapos may shrimp, saka may binudburan ang chicharon saka parmesan cheese, diba? Ang lakas makapalabok ng pizza nila. And first time kong maka-encounter pizza na may calamansi. Try natin, guys. Lagyan natin. Calamansi, diba? Ginawang palabok. In fairness, guys, masarap siya. Yung lasa niya, para siyang palabok. Para siyang pansit Malabon. Tapos nilagyan mo siya sa pizza crust. Ang sarap niya, guys. Nagustuhan ko. I love it. Ito nakita ko lang to sa TikTok. Ang okoy ni Kuya Jay. Ito yung nag-trending na okoy dito sa Concepcion Market. Try natin, guys. So, etong okoy na binili ko for 55 pesos. Malaki na siya, guys. And maraming hipon, in fairness. Sarap siya lagyan ng suka. Lagyan natin. Suka. Ayan. Nakiupo lang ako, guys, kasi sobrang pagod ako sa kakalakad. Ay. Oh. Ang sarap, guys. Walang halong etchos. Tamang-tama yung alat and crispy. I love it. Usapan din naman kakanin, hindi magpapahuli dyan ang Malabon. At isa nga sa sikat na nagtitinda ng kakanin dito ay ang Dolores. So yung Dolores, guys, hindi lang kakanin ang kanilang tinitinda. Meron din silang pansit, Malabon, mga iba pang rice cake, katulad ng puto, mga chicha, ganon, mga snacks. In this video, titikman natin yung kanilang pinagmamalaking sapin-sapin. Ano po ba ito? Combination na po ba ito? Sapin-sapin po ito. Etong white. Tapos yung iba, halo-halo na siya. So, yun pala, guys, halo-halo na pala itong kakanin dito sa Dolores. Ito, may sapin-sapin, may kalamay. Ayan. Ganun siya. Sarap nung kakanin sa Dolores. Hindi nakakauma yung tamis. I love it, guys. Kilala ang Malabon sa kanilang pansit. Maraming nagtitinda ng pansit Malabon. At isa nga dito ay ang Nanay Pansit Palabok. Ang nagustuhan ko sa Nanay Pansit Palabok ay yung presyuhan nila hindi ganun kamahal. And for as low as 50 pesos, nakakain na kayo ng Pansit Palabok. So ito siya for 50 pesos. Para sa akin, generous na yung serving ng kanilang toppings. Tikman natin, guys, yung kanilang Pansit Palabok. Masarap yung pansit palabok nila. Hindi ganun kaalat. Lasang-lasa mo yung seafood. Yung sauce nila ay tamang-tama lang. Hindi masyadong wet. Actually, yung sauce nila ay hindi naman dry, but hindi siya ganun ka-saucy. Pero masarap. I love it. Bukod sa pansit Malabon, sa mga isda, alam nyo ba na isa ding produkto ng mga taga Malabon ang patis? Kung familiar kayo sa Rufina Patis, yung isa sa mga sikat na brand ng patis sa Philippines, dito sa Malabon yung paggawaan nila. Guys, hindi ako makakabili ng patis nila kasi
sarado yung kanilang office and yung paggawaan since Sunday ngayon. Yung Rufina Patis naman ay mabibili ninyo sa supermarket. By the way, yung history ng Rufina Patis, nagsimula siya 1950s pa. So, sobrang tagal niya na guys sa industry. And marami na siya napagdaanan sa life. Na-enjoy ko ang aking trip sa Malabon. Sana mapuntahan nyo rin mga places na pinuntahan ko. So, alam nyo na gagawin ninyo guys. Just subscribe, like, and hit the notification bell para lagi kayong updated, and also follow my social media accounts. So, yun lang guys. Bye! Love you all and see you sa ating next video.